Carlo nga ang lalaking nagpapatibok ng puso ni Kuya Amado. Siya ba ang una mong karelasyon na Becky? Opo. Paanong nangyaring naging kayo? Wala ka bang girlfriend? Meron po akong asawa. Oh! May mga anak? Meron po. Ilan? 4. 4. So, ang perang binibigay ni Kuya Amado na 2,000 sa'yo, saan napupunta? Hindi lang po 2,000 binibigay sa akin. Oh, magkano po? 500 lang po. Saan napupunta ang ibang pera? Hindi, nagsusugal po siya. Ah, nagsusugal ka pa? Oh. Idol ko, Kuya Mati. Gusto ko maging ganyan. So, nung nagkakilala kayo, bakit ang sabi ni Mang Amado, binata ka? Yung ba ang pakilala mo? Opo. Bakit mo sinabing binata ka? Siyempre, baka po malaman niya may pamilya ko. Hindi niya na ako bibigyan ng pera. So, anong ginusto mo kay Amado? Pera lang po. Pera lang. Kaya ka nakikipagrelasyon sa kanya, pera lang din. Opo. So, para mo nang sinasabing, hindi mo siya mahal sa loob ng 2 buwan halos ng pagsasama nyo? Hindi po. Diretsahang tanong. Nag-something-something na? Opo. Gaano ka totoo na umaming ka naman sa mga staff namin at sinabi mong kahit paano nahulog na rin ang loob mo kay Amado? O bakit ngayon sinasabi mong pera lang? Ano ba talaga? Mahal mo o pera lang? Pag ginalaw ka niya po, siyempre, babayaran ka niya. Anong trabaho mo, Kuya Carlo? Alam ka lang kayo, parang hindi maestro. Tubero po. Ha? Tubero. Baka nakatawan mo. Ah, okay. Alam mo ka mo. Gaano katotoo na pinangakuan mo si Amado na magsasama kayo at ibabahay mo siya? Hindi po. Hindi ko po siguro kaya. O ikaw ang nangako nun, Amado, kay Carlo? Ako po nangako ko sa kanya dahil iupak po siya ng kwarto at saka magsasama kami dalawa. Wala mong trabaho. Kuha ang pera. Hindi mo na kayo Matapos Ano po ang ninyong akin? marinig, Kuya Amado, na pera lang ang habol sa inyo ni Carlo, kayo, paulit-ulit po ninyong sinabi kanina, mahal niyo siya, mahal niyo siya, mahal niyo siya, at kaya po ninyong talikuran ang buong pamilya ninyo para kay Carlo dahil siya ang mahal niyo. Lumalabas po ngayon, hindi po sa akin ang galing, kundi sa kanyang bibig mismo, na pera lang po ninyo ang habol niya. Kahit sinabi niya po sa akin, kahit narinig ko, mamahalin ko po rin po siya, bibigyan ko siya ng pera. Dahil mahal ko siya kagalit sa bibitawan. Bakit ka papayag ng ganon, Amado? Wala po akong magagawa. Talaga siya po ang tibok ng puso ko. Attorney Ben, si Ate Maria po at si Kuya Amado ay kasal. 17 years nang nagsasama. Yung po bang ganitong, hindi naman natin kasi masasabing na-discover niya na Becky dahil sa umpisa pa lang bago sila nagpakasal, alam na niya na Becky pero umaasa siya na magbago pero hindi nga nagbago at nagtuloy-tuloy na nga at naging Becky na talaga. Ito po bang ginagawa na ito ni Kuya Amado na nagladlad na siya, tapos nagdadala pa ng lalaki sa bahay? Ano naman po ang laban ni Ate Maria dito na siyang legal niyang asawa at ng kanilang mga anak sa ginagawa po na ito ni Mang Amado? Bagaman yung orientasyon mo ay pusong babae, ngunit nasasaktan mo itong iyong asawa. So, ito ay pwede ngayon humingi ng protection order under Republic Act 9262 na tigilan mo na yung iyong ginagawang pananakit sa kanya sa pamamagitan ng binibigyan mo siya ng emotional disturbance or psychological violence, no? So pwede siya ngayong humingi ng protection order sa hukuman upang sa gayon itigil mo ito at paalisin ang iyong pakikipagrelasyon dito kay Carlo. Isang remedy yan na maaaring gawin ni Aling Maria at siyang anak. Yun pong ginagawa ni Kuya Amado na nakikita ng kanyang mga anak na may dinadala siya pong lalaki sa bahay at nagkukulong sila sa kwarto. Ito nga pong si Carlo at binibigyan niya ng 20 pesos ang kanyang mga anak at sinasabihan na, o ayan, may 20 na kayo, pwede nang mag-uwi si papa o si tatay ng lalaki. Meron po bang nalabag doon si Mang Amado? Opo, Chang, kasi yun ay parang kinukorap niya yung pag-iisip ng
kanyang mga anak. Kaya nga't yan ay maring masaklaw din ng child abuse law, yung ating Republic Act 7610. Meron pong binabanggit doon sa Section 10 ng nasabing batas na yung mga iba pang mga paraanan o aksyon upang maabuso ang mga bata. Katulad nga ng ginagawang ito ni Mang Amado, maring sampahan din siya ng kasong paglabag sa child abuse law. Tiyangami. Mga kapatid, wala po siyang kaalam-alam tungkol sa nangyayari sa kanyang asawa, pero sa oras na ito ay narinig po niya marahil na ang kanyang mister ay kinababaliwan nga ni Amado. Narito po, nahanap po namin si Mary Jane Maniago. Pasok! Wala akong kaalam-alam sa ginagawa niyo mga Dito malamang sa kayo? Kayo? Carlo, sino siya sa buhay mo? Sawak po. Diyos ko po, pinagpalit mo ako sa bading pa. Hindi ko talaga sukat akalain na gagawin mo sa akin yan. Ang kapal talaga ng mukha niyo. Wala kang naramdaman na iba sa kinikilos ni Carlo. Wala naman po. Kamusta ang samahan ninyo? Okay naman po kasi sa bahay po ako may 4 po kaming anak. Nagtitinda-tinda po ako. Paminsan-minsan wala kasi wala rin ho yan trabaho Nag-aasikaso ako ng mga anak ko. Pag biglaan, may inuuwi siyang 500, hindi ka ba nagtataka o nagugulat? Kasi ang sinasabi niya no lagi, pag aalis sa bahay, uuwi siya sa kanila. Mag-aano sa pinsan niya, magtatrabaho ng construction. Kaya nagulat nga ako, tubero. Sabi niya, tubero, siya ng bakla niya. Abay, hindi ko alam kung nakakaano ba. Parang natatawa pa si Carlo na ngayong nabuking siya dito sa kanyang pinaggagawa. At aalamin natin ang iba pang kwento ni Ate Mary Jane. Tama ba? Sa aming pong pagbabalik. Babalik po ang Face to Face. Carlo, anong tawag mo kay Amado? Mama. Ha? Sabi. Hoy, Mama! Mama! Mamamatay na kayo! Miss Amy Perez would like to thank the following: Dr. Steve Mark Gan of GAOC Dental Clinic, Salon de Manila, Watercolor